Sobrang hirap. Kasi syempre, unang-una malayo ka sa pamilya mo. Marami kang bagay na hindi mo magawa. Kasi syempre, limitado lang yung mga galaw mo. Malungkot po yung naging buhay doon. Ano po talaga, masyadong malaking pagsubok din. Alam niyo po yung welding, ginagamit po yan para pagdugtong-dugtungin ang mga pira-pirasong mga bagay para makabuo ng isang magandang bagay na maging kapaki-pakinabang. Ganon din po sana gamitin ninyo ang inyong mga training na tinanggap para pagdugtong-dugtungin ang mga pira-piraso ng inyong mga buhay na naapektuhan dahil kayo po ay na-deprived ng liberty. So nandito tayo sa kinalalagyan natin na mayroong pag-asa. Maski meron tayong mga challenges, meron tayong mga problema, meron tayong mga difficulties, huwag po nating aalisin yung second P, which is hope or pag-asa. Napakalaking privilege para sa amin yun na makapag-aral kami ng libre, na wala kaming binabayaran, na ipaprovide naman nila lahat ng mga pangangailangan at gastusin doon. Malaking pasalamat ko lang din talaga sa mga religious group. Yun po, sa CFC po, sa Misyo Amare, dahil sila po yung mga nag-sponsor dun sa TESDA po namin, kahit di ganun kadali. Buti na lang talaga, naging success pa rin. Kuminsan ang lipunan, very judgmental yan no? O, kaya napaka-importante po yung training na inyong pinanggap kasi pwede kayong tumayo sa sarili ninyong pa. Gusto kong pong magpasalamat syempre unang-una sa Panginoon, syempre sa pagbibigay sa akin o sa amin ng mga oportunidad na katulad nito. Syempre, nagpapasalamat ako lalong-lalo na sa CFC na siyang naging sponsor namin sa pag-aaral namin, katulong ng TESDA. Susumikapan ko naman para magamit ko siya bilang isa sa mga sandata para makaraos ako dito sa labas. Magsumikap na magbago sa tulong ng mga programang ito. In the Hub of Santa Rosa Male and Female Dormitory. God bless po sa atin lahat and congratulations sa mga nag-graduate.